Angelo's POV. Huy Angelo, gumising ka na, ano ka, senyorita? Lahat ng tao dito gising na, ikaw naghihilig pa? Abay, sinuswerte ka naman. Narinig ko nagbubunga nga na naman si Chang sa labas ng salid ko. Kinakalampag ang pinto para magising lang ako. Si Chang na naging alarm clock ko sa araw-araw. Hindi pa sumisikat ang araw, kinakalampag na nito ang salid ko. Wala naman ako magawa dahil nakikita na lang naman ako sa kanya. Sandali lang po, Chang. Magliligpit lang po ako. Mahinang sagot ko sa kanya dahil naantok pa ako. Gusto ko pa sanang matulog kaso baka maagang mag-beast mode si Chang pag di ako bumangon. Minsan nga hinihiling ko na lang sana magkasakit ako para makapagpahinga naman. Pero wala din. Kasi kahit may sakit ako, hindi rin naman ako pinapayagan ni Chang na hindi magtrabaho. Angelo, ano ba? Agad akong tumayo. Tinapi ang kumot na ginamit ko. Sinanay ako ni Chang na ayusin mo ng higaan bago ako lumabas ng kwarto. Hindi ko raw siya katulong kaya dapat ako matuto sa lahat ng mga gawaing bahay. Kahit mabunga nga si Chang, malaki pa rin ang pinagpapasalamat ko sa kanya. Siya ang tumayong ina ko nung mamatay daw si Mama sa panganganak sa akin. Pinsan siya ni Mama at wala itong anak. May kinakasama to si Tiyong Dario na lasanggero. Bata pa naman si Chang, nasa 40 pang edad. Pero ewan ko ba't parang maaga yata to nagme-menopause kasi palagi mainit ang ulo. Pero ang sabi ng kapitbahay, 2 lang daw ang dahilan yan. Kung hindi nagme-menopause, baka hindi daw nadidiligan. Hindi ko nga alam paano nila nasabi na hindi nadidiligan. Hindi naman halaman si Chang na kailangan diligan. Tama naman, di ba? Halaman lang talaga ang nadidiligan. 3 buwan mula ngayon, mag-18 na ako. Kung sana hindi namatay si nanay nung pinanganak ako, hindi sana magiging ganito ang aking buhay. Minsan in-imagine ko na lang kung ano kayang mukha ni nanay. Wala din naman kasing pinapakitang larawan sa Chang sa akin. Ang sabi niya lang, kamukha ko to. Hindi raw sila malapit sa isa't isa kaya wala silang larawan magkasama. Hindi ako katangkaran. Nasa 5'2" lang ang height ko. Maputi ako. Kahit lagi ako nakabilad sa araw, mapusyaw pa rin ang kulay ng aking balat. Mahaba at maano ng kulay brown kong buhok na bumagay sa kulay asul kong mga mata. Minsan nga tinutokso pa nila akong alien eh. Ako lang kasi dito sa lugar namin ang naiiba ang kulay ng mga mata. Sabi ni Chang baka kay tatay ko to naman na. Kapag tinatanong ko kasi si Chang tungkol kay nanay, naiirita naman to. Nagagalit agad. Kaya kahit gusto ko pa magtanong, tumatahimik na lang ako. Kesa naman buong araw mapadrip si Chang. Yun ang napapansin ko sa kanya. Tuwing magpapakwento ko tungkol sa mga magulang ko, agad itong nagagalit. Parang allergic to sa ganong topic. Iwas na iwas pag-usapan ng nanay ko, lalo't patay na daw. Patahimikin ko na lang daw ang kaluluwa ni nanay. Wala akong kinagis ng ama dahil bunga daw ako sa ginawang kalapastanganan sa akin ina. Pero sabi ni Chang, nobi daw ni Mama ang may gawanan sa kanya. Nung nalaman itong nabuntis niya si Mama, bigla na lang daw naglahong parang bula. Hindi ko nga talaga alam kung ano ba talaga ang story ng buhay ko. Hindi rin naman kasi alam ng mga kapitbahay namin dahil malaki na raw ako nung dinala ko ni Chang dito. Ano ba, Angelo? Ano bang tinutunganga mo dyan sa loob? Bilisan mo na tanghali na? Yung mga labahin mo kay Aling Maming hindi na matutuyo. Opo, Chang, nandyan na po. Lumabas na ako ng silid. Agad kinuhang nakasabit at tuwalya sa sampayan. Maliligo muna ako bago mag-agahan para diretso na ako pagkatapos kumain kina Aling Maming para sa labada ko. Ito ang pinagkikitaan ko ng pera para makatulong ako kay Chang. Wala naman kasi kaming aasahan kay Tiyong. Bukod sa lasanggero, wala ding trabaho. Kumamalasin pa nga nagsusugal pa to. Pero sana kung panalo, kadalasan, olats kaya wala ring silbi. Minsan naaawa na rin ako kay Chang. Ewan ko ba sa kanya, bakit di niya magawang hiwalayan ang hilaw kong niyang asawa, gayong wala naman tong pakinabang sa kanya. Minsan pa nananakit to kay Chang pag nasobrahan sa alak. Ilang beses na itong pinabarangay ni Chang pero wala din namang nangyayari. Konting lambing lang kay Chang, bumibigay din naman agad dito. Kaya ako, ipinangako ko talaga sa sarili ko na kahit anong mangyari, pipiliin ko ang taong responsable at mahal ako. Yung aalagaan ako at mamahalin ako. Yung magiging katawang ko sa buhay sa hirap man o ginhawa. Hindi yung katulad ni Chong na wala nang ang ambag
nananakit pa, batugan, malakas ang katawan, puro bisyo lang inaatupag. O Angelo, andyan ka na pala. Bati ni Aling Mameng sa akin. Nandun ang mga labahin sa likod. May sabon at downy na din dun. Ayusin mo ang mga pagbandaw ha para mabango. Opo, Aling Mameng. Ako na pong bahala dun. Para naman kayong di sanay sa akin. Malinis ako magtrabaho. Nakangiti kong sabi dito. O siya, sige. Aalis muna ako ha. Mamalengke muna ako. May merienda din doon sa kusina. Baka matagalan ako. Kumain ka na lang. Suki na ako ni Aling Mameng sa labada. Kada Martes at Huwebes ang schedule ng labada ko sa kanya. May iba pa rin akong suki dito sa barangay namin. Gusto nila ang serbisyo ko dahil malinis daw ako maglabada. Kahit pudpud yung kamay ko kakakasot ang damit. Okay lang. Ang importante may maiaabot akong pera kay Chang. Malaking tulong itong kinikita ko sa pang-araw-araw naming pangangailangan sa bahay. Ni minsan hindi ako nagrereklamo kay Chang dahil utang ko sa kanya ang buhay ko. Kung hindi niya ako inalagaan, baka kung ano nang nangyari sa akin. Kahit araw-araw kong pinapagalitan ni Chang, okay lang din. Kasi kahit paano, nararamdaman ko ang pagmamahal ito sa akin. Siguro ganun lang ang paraan niya. Kakatapos ko lang ng high school ngayong taon. Hindi pa rin ako makapagkolehiyo kasi wala nga kaming pera pang gastos. Kaya naman kahit scholar ako, kailangan pa rin pera pang gastos para sa pang-araw-araw. Nakapag-desisyon ako mag-ipon muna ngayong taon at kung sapat na ito'y mag-e-enroll ako. Siguro hahanap din ako ng part-time na trabaho. Madami naman daw ako mapapasukan. May pangarap din naman ako sa buhay. Bata pa naman ako at saka ayoko ring habang buhay akong maglalabandera kasi sobrang nakakapagod ang paglalaba. Nanakit din minsan ang likod kapag masyadong madami ang mga labahin. O Angelo, ikaw pala yan, kanina ka pa ba? Tanong ni Ate Pat. Panganay na anak to ni Aling Mameng na nagtatrabaho sa asyenda ng mga Valderrama. Isa ang mga Valderrama sa mayayamang pamilya dito sa lugar namin. Masyadong malawak ang lupain na nasasakupan ng mga ito. Halos lahat ng mga kalalakihan dito sa amin sa asyenda nilang nagtatrabaho, maliban sa tiyuhin kong batugan. Ay, hello po ate, kamusta po kayo? Bati ko sa kanya. Mabait si Ate Pat. Minsan binibigyan ako nito ng tip, lalo pag nakikita nitong medyo madami ang nilalabhan ko. Minsan nakikipagkwentuhan to sa akin kapag off niya at nagkakataong naglalabada ako dito sa kanila. Ang sabi niya sa akin, siya raw ang tagalista ng mga ani sa asyenda. Iyon daw ang trabaho niya. Nai-imagine ko nga minsan, ang sarap din siguro kung ganun yung maging trabaho ko. Kasi nakakapagod na rin yung walang katapusang pagkusot ng mga damit ng ibang tao. Gusto ko rin naman sanang magpahinga, maghanap na ibang trabaho kaso wala din akong mahanap. Yung ibang kaibigan ko nga nakatambay lang. Kailangan dadayo pa sa syudad kasi kung dito lang talaga walang mapagkakakitaan. Okay lang ako, Angelo. Nagtatrabaho pa din ako sa asyenda. Off ko ngayon kaya nakapahinga ako dito sa bahay. Di ko din naman trip makipagtsikahan sa ibang kapitbahay kaya ikaw na lang tsikahin ko. Tumatawang sabi nito sa akin. Ay nako ate, ayan ka na naman. Alam ko na kung ano ang pag-uusapan namin ni ate. Halos sa tuwing nag-uusap kami nito, tinatanong niya ako kung may nobyo na ba ako, kung sino-sino ang nirereto nito sa akin. Pero alam ko din naman, binibiro niya lang ako. Kasi pagkatapos niya akong kulitin, pinapayuhan ako nitong wag munang makikipag-boyfriend kasi sakit lang daw sa ulo. Kahit di naman sabihin ni ate, wala naman din akong balak pumasok sa isang relasyon. May mga nanliligaw na nga sa akin pero sinasabihan kong bata pa ako at bawal ba mag-boyfriend. By the way, Angelo, naghahanap pa na ng kasambahay ang mga Valderrama. Baka kako gusto mo, kaya kita ipasok doon. Talaga ate? Excited kong tanong sa kanya. Sa wakas, mag-iiba na rin ang hanap buhay ko. From labandera to housemaid. O diba? Parang mas social pakinggan. Parang lumilevel up ako. Oo kaso, sa Antipolo ka maa-assign, Angelo. Sa mansyon ng mga Valderrama doon. Antipolo? Parang ang layo naman nun ate. Baka hindi ko kayanin doon. Nanghihinayang ko sabi. Simula na magkamalay ako, dito na lang ako sa lugar namin paikot-ikot. Hindi nga ako sinasama ni Chang sa syudad kapag namamasyal to. Di naman yun malayo.
Isang sakay lang ng eroplano, makakarating ka na agad doon. At saka, mabait ang mga Valderrama. Actually, madami kayo sa mansyon. Gusto lang ni Madam na kumuha ng dagdag kasi umalis yung isa dala ng katandaan. Antipolo. Ulit ko sa aking utak. Bakit parang pamilyar sa pandinig ko ang lugar na yon? Saan ko nga ba narinig yon? Alam ko na. Baka sa TV. Oo, tama. Baka sa TV. Natanong ko nga sa Chang mamaya kung papayag ba ito magtrabaho ko sa Antipolo. Magpapaalam muna ako kay Chang mamaya, ate. Kapag pumayag siya, babalik ako dito bukas ng maaga para ipaalam sa'yo. Yun ay kung okay lang sa'yo. Sure. Hihintayin ko ang sagot mo bukas. Sakaling di papayag ang Chang mo, saka na ako maghahanap ng ibang ipapadala doon. Pero kung ako sa'yo, Angelo, kumbinsin mo si Chang mo. Malaki rin magpasahod ng mga Valderrama. May mga dagdag benepisyo pa mga to. Sige po, ate. Susubukan ko po. Ipinagpatuloy ko ang paglalakad. Pero wala doon ang konsentrasyon ko. Iniisip ko kung paano ko mapapapayag sa Chang na pagtrabaho ako doon. Isa pa sa gumugulo sa utak ko ay ang pagkapamilyar sa akin ng lugar na sinabi ni ate sa akin. Antipolo. Antipolo? Pamilyar talaga eh. Hoy, Norma, ibigay mo sa akin ang pera mo kung ayaw mong bugbugin kita. Sigaw ni Chong kay Chang. Nag-aaway na naman ang mga ito tungkol sa pera. Ano ka ba, Dario? Wala pa nga akong pera. Hindi pa nagbibigay si Angelo sa akin. Buisit, wala kang pakinabang. Bakit ba kasi kinuha mo pang batang yan? Tingnan mo tuloy, pati tayo minalas. Lecheng buhay to. Dinig ko ang pagkabasag ng mga gamit sa loob. Ganito palagi ang eksena kapag nalalasing si Tiong. Binabasag ang anumang bagay na mahawakan niya. Ibalik mo yung lintik na batang yan kung ayaw mong iwan kita. Huwag naman ganito, Dario. Maawa ka naman sa bata. Malaki din ang kasalanan natin sa kanya. Leche, kung sana sa akin ka nakinig, wala tayong problema ngayon. Mga buwisit. Sigaw ni Chong bago ito pabalibag na sinara ang pintuan. Napako ko sa aking kinatatayuan. Ano ang ibig sabihin ni Chong sa mga sinabi nito? O Angelo, kanina ka pa ba dyan? Tanong ni Chang sa akin. May pasana naman ito sa mukha. Chang, sinaktan niya na naman na kayo? Hanggang kailan ka papapayag na sasaktan ka niya, Chang? Naluluha akong sabi. Hindi ko talaga maiwasang masaktan kapag nakikita ko sa Chang na may mga pasa. Hindi to sumagot pero nakita ko, lumungkot ang anyo nito. Bakit ba kasi hindi mo na lang iwan niyang sa Chong? Paulit-ulit kanyang sinasaktan, wala pang pag-asang magbago sa Chong, Dario, Chang. Hindi mo kasi ako naiintindihan, Angelo. Hayaan mo na ang Chong Dario mo. Lasing lang yun kaya nagawa niya to. Pagkatapos ni Chang sa usapan, laging ganito si Chang. Kahit sinasaktan siya ni Chong, ipagtatanggol niya pa rin ito. Nga pala, Chang, gusto ko sana magpaalam sa'yo. Para saan? Naghahanap daw ho kasi ng kasambahay mga Valderrama. Ipapasok daw ko ni Ate Pat kung papayag kayo pero sa Antipolo daw, Chang. Antipolo? Napataas ang boses niya. Opo, Chang. Doon daw sa mansyon ng mga Valderrama. Sagot ko sa kanya. Hindi pwede, Angelo. Dito ka lang. Mariing sabi nito at biglang naging matigas ang anyo ng mukha. Lintik ka rin pala, Norma eh. Sigaw ni Chong at marahas nitong hinaklit ang buhok ni Chang. Matagal ko nang sinasabi sa'yo. Palayasin mo ng malas na to. Tapos ngayon gustong makawala, aayawan mo pa? Isang malakas sa sampal ang dumapo sa mukha ni Chang. Di ko na napigilan pa ang sarili ko. Nakita kong may isang bitak na 2x2 sa gilid at agad ko yung dinampot. Pinalo sa batok ni Chong. Hindi ko na kayang harap-harapan niyang saktan sa Chang. Sumusobra ng pagkawalang hiya niya. Nawalan to ng malay sa sobrang lakas ng pagkakapalo ko. Nanginig ang kamay kong binitawan ng kahoy na hawak ko. Mahigpit kong niyakap sa Chang na umiiyak na rin. Iligtas mo ang sarili mo, Angelo. Pumunta ka kina Aling Mameng. Pumapahig na ako makalayo ka dito. Umiiyak nitong sabi. Pero paano kayo, Chang? Paano kayo pag nagising si Chong? Baka higit pa sa sampal ang gagawin niya sa'yo. Hindi ko kayang iwan ka, Chang. Dito lang ako. Walang magpoprotekta sa'yo. Umiiling kong sabi sa kanya. Kaya kong sarili ko, Angelo. Makinig ka sa akin. Kunin mo ang mga gamit mo sa loob. Yung kaya mo lang dalhin.
Hinila ko nito papasok sa kwarto ko at siya mismo ay nagpasok sa mga gamit ko sa isang bag. Chang, hindi ko kayang iwan ka, please. Dito na lang ako sa'yo. Pagmamakaawa ko sa kanya. Makinig ka, Angelo. Para sa ito. Norma! Sigaw ni Chong mula sa labas. Papatayin ko kayong dalawa. Sige na, Angelo. Iligtas mo ang sarili mo. Naluluhan na si Chang. Paano po ka? Ako bahala sa sarili ko. Sana, pag nalaman mo ang katotohanan, mapatawad mo ako. Mahal kita, Angelo, at patawarin mo ako. Norma! Kinakalampag ni Chong ang pintuan ng silid ko. Ibabas kayong dalawa dyan. Binuksan ni Chang ang bintana. Inihagis ang bag ko doon at hinila ako palapit dito. Hinayaan ko si Chang sa gusto niyang mangyari. Naguguluhan ako sa pinagsasabi niya. Anong katotohanan? Anong kasalanan niya tumihingi siya ng tawad sa akin? Talon, Angelo. Tumakbo ka. Iligtas mo ang buhay mo. Utos ni Chang sa akin. Bago ko tumalon, nakita ko pa ang panilisik na mata ni Chong. Kailangan ko iligtas ang buhay ko. Babalikan kita, Chang. Babalik ako para iligtas ka. Dito ang kwarto mo, Ineng. Kasama mo dito si Gina. Ikaw dito at siya naman siya sa kabilang kama. Yung cabinet ang lagayin mo ng mga damit. Pero mamaya mo ayusin yung mga gamit mo. Kailangan namin na makakatulong ngayon sa kusina kasi may darating na bisita mamayang gabi. Ni Nana Susan. Siya ang pinaka-mayordoma ng mga Valderrama. Siya rin ang pinakamatanda at pinakamatagal sa lahat ng mga naninilbihan dito sa mansyon. Sinundo lang nila ako sa airport kaninang umaga. Pagkatapos ng nangyari kahapon, dumiretso na ako sa bahay ni Ate Pat. Tinulungan ako ni Aling Maming na magtago dahil nanap ako ni Chong. Nag-amok pa to kahapon sa bahay ni na Aling Maming, kaya pinadampot nito ang sa mga polis. Pinakiusapan ko si Ate Pat kagabi na kamustahin si Chang dahil tiyak akong sa kanya ibinunto ni Chong ang galit sa akin. Bago ako tumalon, kitang-kita ko pa ang nanilisik na mata ni Chong. Bit-bit ang kahoy na inihampas ko sa batok niya. Binugbog daw si Chang kaya namamaga ang mukha. Gusto ko sana siyang balikan kagabi pero ayaw pumayag ni na Ate Pat. Baka mapahamak daw ako. Marami raw tambay na kaibigan sa Chong na po pwede nitong utusan para magantihan ako. Gustuhin ko man pero natatakot pa rin ako para sa buhay ko. Alam ko kayang-kaya nila akong saktan kapag iniutos ni Chong. Madami tong mga katropang halang din ng kaluluwa. Nakakulong na raw si Chong ngayon dahil sa pambubugbog nito kay Chang. Nakisuyo ko kay Ate Pat ay pabigay ang konting ipon ko para may pambili to ng gamot. Naaawa ko kay Chang pero wala akong magagawa para patulungan siya. Siya rin mismo ang nagsabing iligtas ko ang buhay ko. Nag-isip pa ako iwan sa Chang pero ang sabi ng Aling Maming, mas mabuti pa raw na lumayo ako at iligtas ang aking sarili. Hindi naman alam kung ano ang maaaring gawin ni Chong sa akin nang makalabas ito sa kaliman. Mabigat man sa dibdib, pinili kong sundin ang payo nila sa akin. Nangako naman ang mga to. Kakamustahin sa Chang at babalitaan na lang nila ako. Ano nga ulit pangalan mo, Ineng? Tanong ni Nana Susan. Angeli po, Nana. Magalang kong sagot dito. Anong apelido mo? Allende po. Sagot ko. O siya, sige. Mauna na ako doon sa kusina. Sumunod ka agad ha? Madami pa tayong dapat gawin. Nilagay ko muna ang mga gamit ko sa tabi. Nagpalit ako ng pambahay para komportable ako. Simpleng leggings at maluwag na t-shirt na may tatak boys ang suot ko. Ito yung t-shirt na bigay sa akin ni Aling Maming nung malaman nitong wala akong masyadong dalang damit. Ilang piraso lang na ipasok na siyang kahapon dahil sa pagmamadali. Mabutit may mga panty at bra si Ate Pat na hindi pa raw niya nagamit at binigay ito sa akin. Pagkatapos ko magpalit ng damit, tumiretso na ako sa kusina. 4 silang nagtutulong-tulong sa paghiwa at sa iba pang gawain. Siguro maraming bisitang pupunta mamaya kasi ang marami ng mga dapat ihanda. Halos di na nga ito magkasya sa mesa. Oh, Angelo, ito si Gina. Siya makakasama mo sa kwarto. Turo niya na Susan sa isang babae na palagay ko'y kasing edad ko lang o baka nga mas matanda sa akin na ilang taon. Maganda ito at kikay kong manamit. Malaki ang ngiting pinapakita nito sa akin at kumaway-kaway pa.